Alright, samantala kasama natin ngayon sa aming studio ang congressman po o ang congressman po ng West, si Congressman Mel Sinen Sarmiento, para makakuha rin tayo ng mga updates at kaugnay po niyan, malaman din po natin yung sitwasyon po nung kanilang mga katabing lalawigan po doon sa Samar. Sir, magandang hapon po sa inyo, sir. Magandang hapon. Apo, sir, one first question po, sir. Kamusta po ang inyong nasasakupan sa ngayon, sir? Actually, ito ang gusto nating i-clarify. Napakalaki po ng Samar. Samar is the third largest island in the Philippines. Kung titingnan po natin yung mapa, where San Juanico Bridge is, pagkaliwa po natin, from Tacloban, San Juanico, pagkaliwa natin, papunta na po yan sa Northern Samar going to Allen. Hindi po affected yung area na yan. Hindi po affected. Yung apektuhan sa province of Samar is Basay at Marabut, at saka yung mga munisipyo na nasa South Coastal Road from Basay going to Ginapundan, that's Hiporlos, Lawaan, lahat yun ang mga natamaan. May critical bottleneck lang tayo dyan, may tinatawag dyan after Marabut, Capinis Point. Ang Capinis Point mukhang hindi passable ngayon. That is one area na kailangan natin tingnan, hindi basta-basta yan makiklear kasi puro solid na bato yung area na yan. Going to, pag Ginapundan, pagdating mo na Ginapundan, you turn right, that's going to G1 already, mga 30 minutes away, mga 30 kilometers away. So, kalakihan po ng Samar, kaya sabi natin sa Department of Energy, just ensure that there's fuel in Catbalogan City and Calbayog City because we will be able to help Tacloban greatly. In fact, yung mga rescue unit natin nandun, Kasi yung fuel natin, nasa nasa Anibong in Tacloban, na nasa dagat mismo nakaharap. So, yung titingnan natin, paralisado yun. Kaya sabi natin sa DOE, mayroong depo sa Catbalogan, may depo in San Isidro, Northern Samar. If we're able to ensure fuel there, as long as the generating sets are running, then we can supply, So kahapon, nalaman ng ilang mga taga-Tacloban na hindi pala affected ang Catbalogan, siyempre, yung medyo may pambili, they all went to Catbalogan, nag-umpisang mamili doon. Then we also, ginawa po natin, kinausap natin ang presidente naman ng Chamber ng Calbayog para makausap yung Chamber ng Catbalogan to ensure that Calbayog is able to supply also Catbalogan sa pangailangan nila. Kasi ang iba tatakbuhan hanggang Calbayog. And we called up Cebu also because there's a regular trip flying Cebu ang Calbayog so that Cebu is able to supply lahat ng pangailangan, lalong-lalo na mga items na kailangan ng mga tao ngayon sa Tacloban. So, alam niyo kung yung sa tulong ng media, malaman lang po ng Southern Leyte, in fact, Southern Leyte is helping the effort in Tacloban. So, sa Tacloban City po is the regional center. Meaning to say, maraming tao na nakatira sa Tacloban na originally from Samar na hindi apektado ng ating bagyo, So, hindi apektado Southern Leyte. So, kung sa ating mga leaders po dyan sa Southern Leyte and Samar na hindi affected areas, ito pong ginagawa natin ngayon. We're trying to get in touch with for example, the residents of Tacloban who are actually from Calbayog. Kinakausap namin, umuwi muna kayo sa Calbayog, you'll be better off there. Kasama yung mga kamag-anak ninyo. Kung marami tayong gumagawa nito, isang munisipyo sa amin, Gandara, they're also doing that now. Sinasabi nila sa tao doon sa Tacloban na from their area, umuwi muna kayo. At least may mga kain, medyo may semblance of normalcy ang buhay doon except ng kuryente. So if we're able to do that, we'll be able to decongest somewhat the number of people in Tacloban na nandun ngayon at nahirapan. Naisip nila, Eastern Visayas, naapektuhan kung anong nakikita, balita nila. When in fact, kalakihan po ng Samar, hindi po affected. Kaya po kami tumutulong. Congressman, follow-up ko lang, Medyo, syempre, pagdating po sa pagsasalita po na hindi po naapektuhan, medyo magugulo lang po yung ating mga kababayan. Pag sinabi po, naranasan niyo po ang bagyo, ngunit hindi po kayo lubhang naapektuhan po ng bagyo. Pag sinabi po natin hindi apektuhan, hindi po tayo gaya na nakikita natin sa telebisyon na sirang-sira. Meaning to say, normal po ang buhay doon, tuloy-tuloy yung buhay, bukas yung mga tindahan, bukas yung mga gasoline station. So, yung regular na buhay. Opo, at normal po siya. At naranasan man po ang hangin, hindi naman po ganong kalakasan. Ganito po nangyari, same with Romblon. Opo. Ang hangin na naranasan ng Yolanda sa may area kung nasaan yung mata
ng typhoon, mababa yung hangin. Okay. Kaya na-experience natin, nakita natin yung intensity ng hangin doon sa Tacloban at sa ibang lugar, mababa. Pero sa mga lugar gaya sa amin, simpleng lingwahe lang po sa mga tao sa amin sasabihin, mataas ba yung hangin o mababa yung hangin? Mataas yung hangin, kaya hindi ganon ang epekto sa amin ng bagyo kasi mataas yung hangin ng Yolanda doong banda sa amin. Pag sinabi mo po sa mga lugar na ganito, lalo na may mga edad, yung tatanungin lang yung hangin ba ng bagyo mataas o mababa. Pag mababa, delikado yon. Pag mataas, okay tayo. Makikita mong napakabilis ng takbo ng ulap, pero dito sa baba wala. Kaya mabilis yung takbo ng ulap, mabilis din yung ulan. Hindi nagkaroon ng flooding, kaya nakaka-responde tayo, tumutulong tayo doon sa Tacloban ngayon. So far, Congressman, ano ngayon yung napag-uusapan ninyo sa Kongreso na pwedeng itulong ngayon sa ating mga kababayan? May mga kongresista ngayon na tumatawag kay Speaker Belmonte kung paano yung distrito nila makakatulong. No? Kasi maraming mga nasasakupan sa kanilang distrito na gustong tumulong. Ang suggestion po natin, from yung mga gustong tumulong sa Northern Luzon, pwede po yung maging staging area dito sa Metro Manila. Dito po sa Metro Manila, ang pagdala po ng goods doon, marami po naghatid ng isda rito, araw-araw, close by, napakalaki ng mga truck noon, na pagbalik sa Samar, walang laman at nagpe-presenta that they're willing to transport. No? Itong mga kailangan, samahan nga lang ng escort pagdating na malapit doon sa Tacloban para makatid ng supply. So, along titingnan naman natin, down south from Manila going to Matnog, yung ini-encourage natin sa mga kongresistang mga tao nila gustong tumulong. Ang una, in a disaster response, importante po, kailangan malaman, isa lang po yung ground commander sa lugar, so ini-encourage natin yung mga naapektuhang kongresista na na-damage yung lugar nila. Ano ba ang top 4-5 items na kailangan nila kaagad? Para yung mga kongresistang gustong tumulong na hindi apektado, ang sasabihin nila sa tao, kung magtutulong kayo, ito lang muna bigay nyo. Ang suggestion natin parang decentralized packing stations, no? From Laguna, Batangas, Laguna, papuntang Quezon Province, Camarines Norte, Camarines Sur, Sorsogon na Albay, na hindi kasi sila apektado, then malapit lang. Yung mag-land lang sila papunta, maghatid ng kami. May nakausap pala ako, nanggaling Legazpi, nakapaghatid sila ng truck. Napakabilis po ng delivery. Nandun na ngayon sa Tacloban yung supply. At least mas mabilis pa pong makakarating yung mga pangangailangan po ng Mas mabilis. At saka ang Leyte, kung sa Ormoc po, the best staging area is Cebu. Kasi may 5 hours lang po barko from Cebu to Ormoc. Tapos regular na po ang biyahe ngayon, operational na po, text kaninang umaga. Tuloy na po yung service ng Roro service from Cebu to Hilongos. Ang Hilongos po papuntang Baybay, malapit na po siya. Tapos operational po, 2 biyahe sa isang araw to Sogod in Southern Leyte. Sogod, Southern Leyte is only 70 kilometers away from Tanawan, from Palo. So medyo malapit na rin sa Tacloban. I think we have to look at all these areas. Of course, there's sa Giwan, sa Eastern Samar side, if we can clean up probably the runway there. May runway po dyan. Dati pong base militar yan ng panahon ng Amerikano. Yeah, you were mentioning about that, Congressman, no? So, pwedeng bigyan nyo kami ng idea about that dating military mahaba camp? yung runway doon at napakalapad ng runway. Pwede. Kung malinisan, then of course, we now have assets from the United States. We're very thankful that they can easily land there. And there's also an airport in Borongan that probably a C-130 can land. Yung C-130 naman, hindi masyadong ganong kahabang runway siguro pwede magamit. So, baka makapag-land siya, no? Or choppers for that matter. Pero ang Giwan kasi, can service papuntang Hernani at can service papuntang Hiporlos. Malaking bagay po yun. Alam mo, Princess, malaking bagay talaga yung sinasabi ni Congressman Sarmiento, kaugnay nga nung mga pwede nating pag-draft o pan nung ating mga nung mga relief goods, mga relief assistance na kesa from malayo kailangan pang bumiyahe ng pagkalagay. Kung pwede naman magkaroon tayo ng bukod sa central desk in Luzon, meron din tayong mga sub-desk para mas mabilis na maihatid yung mga tulong, which is definitely good para sa ating mga kababayan. Alright.
And Congressman, no, may tanong ko lang po, no, so ibig sabihin po, knowing that eto na po na-clarify natin that sa inyo pong lugar, sa inyo ay hindi naman lubhang naapektuhan. So far po, ano naman po yung naging tulong po ninyo doon naman po sa mga kalapit lugar, especially dito nga sa Southern Samar? Yung Calbayog City po, nagpadala ng team sa Tacloban, pati yung Bureau of Fire Protection na nandun yung truck at saka nagbibigay sila ng tubig. Most likely, ang Calbayog City, mayroon silang natanggap galing sa German government na water purifier. Yung flood water can be converted into drinking water. Malaking tulong yon. It's mobile, may gulong, so madaling immobilize. Catbalogan City also, no? Dalawang mayors ito, Mayor Aquino of Calbayog and Mayor Stephanie Uy of Catbalogan has also responded. Nagpadala rin sila ng team and our district staff papunta ngayon sa Basay and Marabot area to likewise provide some level of support sa mga tulong ng mga kababayan namin doon sa lugar at that's our way of thanking na hindi kami naapektuhan for sparing us. The least that we can do is to help our fellow Eastern Visayan. No? Alright, Princess, going back. Alright. Congressman, so ibig sabihin din po, you were suggesting, no, dito sa ating pamahalaan as a whole, no, kumbaga yung paghahatid nitong mga relief assistance via especially yung mga eroplano. So mas mabuti halimbawa kung doon na lang dumaan doon sa mga nasabi ninyo pong mga runway, kumbaga mas malapit kung halimbawa may papahatid natin yung tulong kaysa yung sinasabi nating hindi pa masyadong maayos yung rarampahan nitong mga eroplano, kaya naman hindi daw may hatid ng maayos yung mga relief pack. So at the same time, you were suggesting itong yung mga lugar, no, gaya ng kung hindi pa cleared talaga yung daan, while alam natin ginagawa po ng gobyerno lahat para sinisikap talaga ngayon maklear lahat ng daanan, no. Pero syempre hindi rin maiwasan, may mga lugar na nangailangan na talaga ng tulong kaagad ngayon. So sinasabi lang natin yung nakasanayan nung araw wala pang mga daan sa mga lugar na yan. So take for example, Iporlos, say, mag-deliver ka ng supply sa Tacloban Airport. Yung Tacloban Airport, katabing-katabi ng dagat. Kaya nga nasira yung terminal doon. Balik tayo sa dati, malalaking mga pambot na nakakapagkarga ng maraming tao. 1 oras lang yan, tatawid ka na, sa Basay ka na. Nasa Marabot ka na, 1 oras. Abot ka na ng Lawaan, in 1 hour and a half to 2 hours, nandun ka na. Nakapag-supply na tayo diretso sa mga bayan. Ang importante lang, coordinated na may tatanggap doon hanggat ginagawa pa yung clearing operation. Yun ang suggestion natin sa kanina sa Kamara, yung mga gustong tumulong ng kung saan nanggaling yung tulong from a congressional district na gusto ang target nila itong lugar ang maparating, Eastern Samar. That's our suggestion na for the meantime idaan muna sa dagat ng ibang lugar because maraming fishing vessels, maraming passenger na mga malalaking pambot in Western Samar na hindi naman apektado na malamang pwede nating magamit to help, no? To help deliver. Bago natin bitawan, syempre, Princess, si Congressman Sarmiento. Sir, ano po ang may iwan yung inspiring message na lang po doon po sa ating mga kababayang sinalanta po ng Bagyong Yolanda? At in good terms po, ano naman po kaya yung pwede nilang maging alternative para po dito? Importante sa ngayong panahon, no? Kailangan solusyon lahat ng iniisip natin. Nasa emergency phase pa po tayo. So, kailangan napaka-importante ng mga araw na ito. Kailangan natin ang pagkakaisa, kailangan natin ang solusyon. Kailangan natin mag-isip kung anong mga magandang paraan na pwede nating maitulong sa ating gobyerno. Itong panahon na ito, hindi po pwedeng gobyerno lang ang kikilos. Lahat po tayo may obligasyon tumulong sa ating mga kababayan at hindi ito panahon ng mga bangayan, hindi ito panahon na kung ano-anong mga usapan pa. Ngayong panahon kailangan natin ng tulong-tulong, magbigay ng suggestion, magbigay ng anong possible solution. Kanina po napanood ko rin sa isang foreign network, ang pinipresenta nila isang mga possible solution na makatulong sa communication from Google, a group called Micromapper. So itong kailangan nating mga panahon na ito, kung anong pwede nating maitulong, kung familiar po tayo sa lugar. Magkaisa po tayo, magtulungan po tayo sa panahong ito. Lalong-lalo na ngayon na nasa emergency phase pa po tayo o response phase ng epekto po ng Typhoon Yolanda. Alright, maraming salamat po sa inyo, Congressman Mel Sarmiento ng Western Samar.